Unang-una, mga kababayan, yung topic natin, ito nga pong kay Trillanes at kay Pangulong Duterte. Kung matatandaan nyo po, mga bossing, hindi ko na sasabihin dito kung anong petsa, kung anong araw, kung kailang taon. Kung matatandaan po natin, mga kababayan, itong si dating Senator Trillanes, mga bossing, naglakad dyan sa Makati, di ba? Manila Peninsula, yung pinasok nila. No? Nagkudeta nga sila, mga kababayan. So ngayon, mga bossing, to cut the story short, direkta na tayo. No? Siyempre, nakasuhan sila dyan, kung ano-ano pa po, nakulong sila dyan. To cut the story short, mga kababayan, pumirma ng proklamasyon itong si Pinoy, mga kababayan, para ipawalang sala o kumbaga para wala nang kung ano-ano pa, no? Yung mga kasundaluhan na kasama ni Trillanes, active man or non-active, kumbaga, ano na sila, binigyan sila ng amnestiya, mga kababayan. Di po ba ni Trillanes? Alam naman po natin na madami pong inaakusa si dating Senador Trillanes dito sa dating presidente natin na si Rodrigo Duterte, mga bossing. Diba? Sa dami nun, binilang ko isa-isa siguro yung kasama yung anak ni dating Pangulong Duterte na si Pulong, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, start from 12 hanggang 20 yung akusasyon ni Senador Trillanes na talagang kasama din po yung mga pagpapakita ng mga bank account, pagpapakita po ng mga salin, yung pagpapategi at kung ano-ano pa po, mga kababayan. So, ang ginawa ni Pangulong Duterte, mga kababayan, yung amnestiya na pinirmahan ni Pinoy, mga bossing, no, dating presidente din po, kumbaga, gusto niyang baliwalain. Gusto niyang mabaliwala. So, sinabi pa nila dito na, yung amnestiya ni Pinoy na yan, wala yan. Hindi gumagana yan ever since, mga kababayan. Dahil nga po gusto mapatahimik si dating Senador Trillanes, mga bossing. So ngayon, ito. Ang Supreme Court po, mga kababayan, Supreme Court, laglabas ng kautusan na yung amnestiya po, no, mga boss, Supreme Court, kung di ako nagkakamali, na yung amnestiya po na ibinigay kaya dating Senador Trillanes, active at gumagana pa po, mga kababayan. Naalala nyo pa, no? Nakulong pa sila Senador Trillanes doon sa, hindi nakulong, kumbaga nagstay sila ng matagal doon sa loob ng Senado, mga kababayan, para hindi sila hulihin. Dahil nga, kumbaga dito, nung time na to, talagang gustong ipaoblo na ni dating Pangulong Duterte si Senator Antonio Trillanes So ngayon, binasura, mga kababayan. Binasura po, mga kababayan. Ako naman, sabi ko, kumbaga, wala na bang ibang option, no? Na para hindi naman halata ng tao na ginigipit si dating Senador Trillanes ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ang hirap bigkasin nito. Puro dati. Basta, senador at presidente na lang, no? Kasi, yung tipo bang parang hindi masagot yung 12 hanggang 20 na ibinabato na akusasyon dito kay dating Pangulo, kaya siya sagutin ko yan, mahirap pa, layo-layo pa, dami-dami pa yan. Gawin mo na lang. Sabihin dito, wala nang amnestiya yan. Hindi na gumagana at hindi na active yung amnesty niyan. Pero patay. Yun nga po, mga kababayan. No? Tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy po. Time ata ni Cory Aquino, yun, hanggang December 9, 1989. Di ko lang sure. Parang punong-puno na ng basura na galing sa mga Duterte, sabi ni Ate Jocelyn Herrera. Ayan po. Sabi ko, nahalata yata ng taong bayan na
yung mga ibinato, no? O yung mga ginagawa ni dating Pangulong Duterte kay Antonio Trillanes, mga kababayan, halos po lahat, no? Halos po lahat kumbaga pinawalang sala, halos lahat kinlir ng Korte Suprema etong dating senador, mga bossing. So, ngayon, lalong pumupuntos po, no? Ang dating senador dito kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. No? Kaya po ang napapansin din natin, mga bossing, ayan, Risa Ontiveros, imbis na si Senator Amy Marcos ang mag-umpisa, no? Ang magpa-umpisa po na kumbaga, dahil ako ang sa foreign si Amy, dapat pa-imbestigahan ko tong gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi, ang nagporsige pa din po para imbestigahan ng Senado si Risa Ontiveros po. Kaya nakikita ko etong dalawang kakampings, no? Tinatawag natin dati ng mga dilawan, mga kababayan, sila yung dalawang nagsashine. Kung sakali man, no, na etong si dating Senador Trillanes tumakbo bilang senador, mga kababayan. Lalo't lalo po, mga bossing, ayan ang nangyayari. Na yung mga ipinukol dati ni dating Pangulong Duterte kay Trillanes puro po napapawalang sala, mga kababayan. Nako, maganda yata ang karera ng Senado po, mga bossing, no, sa 2025 next year, no? Parang baliktad na ang gulong ng mga Duterte ngayon. Yung mga ginagawa nila dati, bumabalik na. Ayan, 7 years po yatang nakulong si Trillanes. Basta friend nila Duterte, tago ang hirap basta friend ni Duterte, tago at hirap hulihin. Pero pagkalaban, gusto ikulong agad kahit unconstitutional na gusto, yun pa rin ang masunod. Sabi ni Ben Dober. Naku, tingnan nyo, napapansin ng tao, mga kababayan. Sigawan natin si Trillanes na tumakbo ulit ng senador, sabi ni Ate Jocelyn Herrera. Mga kababayan, tayo naman po, hindi porkit kakamping yan dati, o hindi porkit kakamping yan or whatever, nako, hindi na natin isisigaw, no, na bumalik sa pagkasenador. Pag nalaman po natin talaga at talagang napatunayan na 100% para sila sa taong bayan, bakit hindi, di ba? Mga boss, bakit hindi po?